Hello guys! Welcome back to my channel! At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys! At marami pa akong share sa inyo ng mga baking tips and ideas. So, thank you so much guys! God bless! Yan na guys! As promised, yan, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung ating debutante cake na 3 tiers. Bale, ito guys ay nilive ko to siya guys. And ang aking video, syempre, recording lang from my live videos kaya medyo malabo kasi yung camera ko ay nakaharap sa akin. So, yung front camera kasi ng cellphone ay medyo malabo talaga kapag naka-live. So, yan guys. Yan, kung mapapansin ninyo sa start ng aking video kanina ay nagpi-picture kasi ako noon para sa pang profile picture sana ng aming page or thumbnail, ganyan. Basta nagpapa-picture kasi ako guys. And then, ang funny part nun guys, habang pagkatapos ko magpa-picture, as in nakasuot kasi ako niya ng tutu dress ba ang tawag dyan sa ganyan, basta yung parang ganyan. And naka-heels talaga ako dyan kapag nagpapapicture ako kasi feeling ko sa akin yung dibu. Char lang. Alam niyo naman guys na never ako nagkaroon nito or never talaga ako nagkaroon ng cake during my childhood. Ngayon lang ako nagkaroon ng cake. Kadami ng cake ko araw-araw. Kaya bawat debutante cake na ginagawa ko yung pinaka the best na sa aking kakayahan. At feeling ko ay ginagawa ko yun para sa aking sarili. So ayan, kapag katapos na siya, hindi talaga ako nagpapapicture talaga ako. So yan, pagtsagaan nyo na guys ha. So yan guys, ang ginagawa ko dyan ay nagbubutas ako sa center nung ating cake board na size 4. Bali, dalawa yung 4 na size dyan guys. Yung mas maliit, 2 piraso yan na binutasan ko dyan para malagyan natin siya ng dowel sa gitna. And then, yung isa naman ay size 6 guys. Yon, 6 inches. And then guys, yung Zago straw na yan, hinahati ko siya. Yung ilalim niya lang ha, parang ginagawan ko siya ng paa. Ito ay papakita ko yung aking other way ng pagsastock na very matibay ito siya guys. Pagsastock ng aking 3 tiers. Kahit matibay ito siya. And hindi yan siya dyan matatanggal kasi after nyan, dyan natin ilalagay yung other 4 inches na cake board na binutasan natin kanina sa gitna. Ayan, dyan natin siya ilalagay. Bali, yung Zago straw na yan guys ay iipit natin para mas matibay pa. Ayan, lalagyan natin siya dyan ng glue stick para dumikit, para matibay. As in, sobrang tibay talaga nyan guys. Bali, sa totoo lang, nung nagsimula akong gumawa ng mga tier cakes, bali ito talaga yung way ko ng pagsastock ko. Ganito, and mas nanay talaga ako dito. Yun nga lang, gusto ko rin ipakita sa inyo yung other ways, kaya yun sa mga previous na videos ko ay iba-iba yung style. Pero lahat ng ways na yon ay sigurado talagang matibay guys, kasi yun yung nagpapatibay yung dinidikit natin yung ating center na dowel sa ating mismong cake drum. And then ayan, ang ating ube chiffon ay yung buong cake pa lang mismo kanina, yung buong chiffon pa lang natin ay binutasan na natin siya sa gitna ng sabay-sabay para uniform yung pinakabutas niya guys sa gitna. Para pag naglalagay tayo sa cake natin ay iisa yung ng butas nila, hindi yung medyo nakakaliwa yung isa, medyo nakakanan yung isa. So, ganun guys, pinagsabay-sabay ko na. And then, nilalagyan ko siya ng rim na color white bago ko siya lagyan ng flavored na filling doon sa gitna. Kasi guys, para maiwasan natin yung
cake crumbs or color ng ating filling doon sa sides. Kasi guys, pangit siya tingnan kapag humahawa. Kasi yung ating mga flavored na filling ay medyo matapang yung kanyang color. So, kapag ganyan ay para siyang may mga molds kapag hindi natin siya nilagyan ng rim na white. Kasi masyado siyang matapang, ina-absorb siya ng white. So, ayan, nilalagyan ko muna siya ng rim na color white. And then, yung ating ay ubi. Sorry. Ang ating filling talaga ay yung ube mousse. Bali, ube mousse. Siyempre, nilagyan natin yan siya ng whipping cream yan siya, guys. And then, hinaluan natin siya ng yung ube flavoring from Bakersfield, guys. Yan, masarap yan siya, guys. And then, after nyan, guys, kung mapapansin nyo, nilalagyan ko pa siya ng color white. Ayan, guys, manipis lang. Nilalagyan ko pa siya ng color white kasi yung ating guys, yung ating makapuno strings, guys, yung syrup niyan, medyo natuyo na ngayon siya, guys, kasi ni-store ko siya sa freezer para humaba yung kanyang shelf life, guys. Doon ko siya sa freezer nilalagay. Pero yung kanyang kasi, guys, yung kanyang syrup, pag humahawa yan siya doon sa ating ube flavored na whipped cream, guys, parang greenish siya, guys. Kaya para sa akin parang nung pangitingnan, parang untidy na pagkat nila, parang green na parang may molds na parang sira. So para maiwasan yun, guys, yun, naglalagay muna ako ng color white na whipped cream bago ko ipatong yung ating makapuno strings. Yan, guys, ha. And then, ayan na, guys, pagkatapos natin i-crumb coat, guys, kung mapansin nyo kanina, ginel ko muna siya sa ref, guys, para paglagay natin itong ating white na final coating nito. Hindi pa ito pinaka-final, guys, kasi lalagyan ko pa siya ng color mamaya. Lahat ng cakes ko, guys, ay kino-cover ko muna siya ng color white para kukonti lang yung food color na may ilalagay ko sa cake, guys. Syempre, as a baker, tipid na rin sa atin yun, diba? Pero, much more doon tayo sa view na idea na hindi rin naman kasi maganda ang too much food color. So, para lang magka-color, pwede naman yung light, very, very small amount lang ilagay natin sa icing kasi, di ba, ang color naman ay as a decoration lang naman talaga, di ba? So, yan, guys, ang ating color mamaya ay minimal lang. So, yan, guys, ang ating second tier naman ay 6 inches. Yan siya na mocha chiffon. And then, dinidrizzle natin siya ng ating rich choco fudge sa top ng ating chocolate mousse to add more flavor and moisture sa ating chiffon cake base. Ayan, kasi, guys, 'di ba? Talaga yung ating mga chiffon, unlike the moist cakes, moist na mga carrot cake, red velvet, or moist chocolate cake, iba talaga yung texture nila kasi moist talaga siya. Pero sa chiffon talaga, guys, medyo dry talaga yan siya. Kaya nilalagyan ko siya niyan palagi sa halos lahat ng aking flavor ng cake. Maliban dyan sa ube makapunuan, nilalagyan ko siya ng chocolate kasi masarap siya, guys, kapag natouch sa ating chiffon. Masarap. And, ayan nga, same process lang tayo, guys. Nilalagyan ko muna siya ng white na rim sa ating gilid para yung chocolate mousse filling natin ay hindi humawa dun sa ating white na mamaya final coating sa ating cake. And, isa pa palang tip na may share ko sa inyo, guys, na pag nagbubutas kayo ng mga cake boards kanina, dapat make sure, guys, na yung center talaga, guys, ha. Kasi kung paano nyo siya doon binutasan kanina, 'di ba, kung mapansin nyo kanina, medyo napagilid yung isa ko, yung aking 6 inches ay medyo nasa gilid yung butas niya. So dapat
ano, sa center na center, guys. And then, guys, bago tayo magpatong ng another tier, tulad yan, guys, oh, nilalagyan natin siya ng, di ba may dowel na siya sa gitna, guys? Lalagyan natin siya ng, 3 na dowels. Pang support yan siya, guys. Pang salo sa another layer, another tier ng cake natin, guys. Para, di ba parang mesa na yon, kung imagine niyo kung walang cake, di ba may tatlong nakatayo siya na parang paa ng lamesa. Ganun, guys. So, kapag ka, lalo na kapag ka mainit yung panahon, hindi siya ganun ka basta-bastang maski lumambot man yung icing due to our climate change, ganon, ang ating cake ay hindi ganon babagsak basta-basta kasi meron siyang supportang stand doon sa loob ng mismong cake natin na nakatusok siya sa bawat layers ng cake natin. So, ayan, naglalagay tayo ng dowels and, syempre, i-cram coat natin. Ang pinaka-top tier niya, guys, ay 4 inches na ube makapuno flavor. And then kahit yung top tier natin, guys, nilagyan ko rin siya ng dowels pang support sa ating cake. Kasi syempre, pag travel nila, kailangan secure na secure ang ating cake. And then, ayun, guys, nagpa-final coating na tayo. White pa rin. Lahat-lahat white lang muna, guys. Mamaya na natin siya lalagyan ng color. At kung ano yung napansin natin kanina na medyo hindi maganda sa natin, sa itsura ng cake natin, pwede nating bawiin dito sa final coating ng ating cake, guys. Ayan, guys, kung mapapansin nyo, 'di ba? Yung first tier natin, yung bottom tier natin ay medyo malaki talaga yung other side niya. Malaki. So, kapag ka may icing na, guys, nababawi naman na. Hindi na siya ganun kahalata na na hindi pantay yung binutasan nating cake board kanina. Pero syempre, ayan yung sinasabi ko, guys, kukolor na tayo ng ating cake. So, ayan, lang yan, guys. Ang pinang color ko dyan ay yung, syempre, yung pa rin, ube flavored na ng Bakersfield pa rin, guys. Flavoring ng Bakersfield yon. Ube flavoring pa rin since ube naman yung flavor ng ating cake. So, pwede na yan, guys. Pwede na natin pang color yan kasi, syempre, para mag-add din ng flavor sa ating cake, and then, syempre, hindi na tayo magdagdag pa ng food coloring. And then, gagawa tayo ng parang ombre siya, guys. Ombre na color. Bali, ayan, magenta ba ang tawag dyan, guys? Basta kasi, biniblend ko lang siya. And then, yan siya? Magenta or purple. Basta kakulay yun siya, guys, nung natin, nung color of the year, this year. Yan yung ginawa na yung parang sabi nila kakulay ng sibuyas. Yan yun sa personal. Yan. And, yan din ang kulay ng aking bahay. Ganyan. Yung bahay ko, hindi lang yung kitchen na ganyan. Nag-iiba-iba lang yung kulay. Depende sa ating yung lighting natin na gamit. Pero kung sa personal talaga, ganyan. Ganyan din yung kulay. And may isa pang shade yung bahay ko. Yung mas light pa na parang lavender. Yun. Then yan, naglalagay lang tayo ng ating diamond na lace dyan. And then, i-decorate lang natin siya ng ating artificial flowers. Yan. Kailangan yung ating artificial flowers ay nagbe-blend din ang color doon sa ating color ng ating cake. And then, yan, ang request ng ating client ay butterfly. So, more butterflies tayo. Pinadtad ko ng butterfly. Pero guys, alam nyo, hindi ako masyadong na-happy sa design na to. Kasi, tingnan nyo guys, yung pang second tier niya, siya, simula sa left, pababa siya, papunta sa right. Dapat pinare-parehas ko na lang na, papunta sa right lahat, no? Ganon. Para siyang, ayan. Sinubukan ko lang din naman yung ganyang design kasi wala namang specific na design na binigay ang ating client. So, ayan guys, ang aking cute na toppers. Yan. Sobra akong nakukitan dyan guys. Kasi, wala talaga na makapag-provide sa akin ng ganyang toppers. And then,
ganyang design talaga yung request ni Ma'am Ping. So, Ma'am Ping, and ayun, sinikap ko talaga guys na magawa. And yan, search ako sa Google ng ganyang design, and then pinrint ko siya ng dalawa. Gagawin ko ng other video yung topper ko guys, kung paano ko siya ginawa. And kapag na-upload ko na, ilalagay ko na rin yung link dito sa ating description box kung gusto nyong matutunan kung paano yun gawin. Kasi guys, totoo, yung mga ganyang toppers, pag nagpapagawa ka guys, ay medyo pricey siya. At hindi pa siya hindi ganyan kagara. Mga nasa, guys, 200 to 300 pesos. Depende sa design at sa materials na ginamit. Yan. Kaya parang tuwang-tuwa ako kasi ako lang mismo yung gumawa niyan. Yung bang sabi ko, yung sabi ko nga yesterday, 'di ba? Parang gusto ko lumabas sa aking comfort zone, na gusto ko i-explore pa ang mga skills na meron ako. So yan, pinagtatry ko siya ngayon kasi this year talaga guys ha. Ito yung pinakamatumal kong year ngayon. So, ito din yung pinaka-perfect na. Ayan guys, nag-iiba-iba yung kulay niya kasi pinag-iiba-iba ko ang kulay ng ating ring light. So, since hindi tayo ganun ka-busy sa busy sa tanggap ng ating mga pa-order kasi hindi siya ganun kadami. Ayun, meron akong time para magnilay-nilay. Ago yan. Kanilay-nilay naman. Para ma-discover ko pa kung ano pa yung mga kaya kong gawin para mapa-improve pa, mas mapaganda pa ang aking mga cakes na ginagawa. Kasi yung kung sa tingin nyo maganda na siya, tingin ko may kagaganda pa yan balang araw. Pero syempre, icing cakes pa rin. And maybe, amalin natin, maybe someday makapag-try din ako ng mga full fondant na cakes na yan. Kasi guys, nakapag-try na ako niyan before. Nakagawa na ako ng siguro mga 5 na fondant cakes. Full fondant. Nakagawa na ako ng wedding cake na 3 or 4 tiers yata yon. Pero kasi, tinrangkaso kasi ako nun kasi sobrang na-tiring yung pagmamasa, and then kailangan i-rest, kailangan ganito, and then uulitin mo na naman kasi dapat ganito. Basta abot siya ng mga 1 linggo bago mo mapaganda yung na yun, fondant. Ganun yun dati. So, yun din yun. Gusto ko matutunan kung ganito naman luwag ang ating schedule sa mga tanggap nating cakes, ay why not, diba? Para, sabi ko nga, para mapa-improve ko pa yung aking mga ginagawang cakes. And syempre, isa din kasi sa reason kung bakit hindi ako nagpo-fondant ay medyo pricey siya. Yung mga ingredients niya, given na yun na talagang mahal siya. Pero pag pinasa natin sa ating client kasi, parang masyado na siyang mahal. Ang presyohan nun kasi guys dito sa Pilipinas ay mga nasa 8 inches, nasa 2,500 na, and then depende sa design. So kung iisipin mo ba yung 2,500 para sa isang cake, ganun, parang mahal siya, di ba? Sa mga nakakaluwag-luwag, siguro tingin nila maliit lang yun. Pero sa akin kasi na ordinaryo lang din naman akong tao, maski ako yung baker, parang masyado siyang pricey kasi para sa cake. Kaya yun din ang isang reason kung bakit parang dumistansya muna ako sa pag-offer ng cake, paggagawa ng cake, maliban sa hindi ako ganun, aminado talaga ako guys, hindi ako ganun kagaling gumawa doon, kaya hindi ako pumapapel-papel na kaya ko yan, baka may expectation versus reality tayo guys. Kaya ayun yung iniiwasan ko talaga. Yun, medyo pricey siya, kaya yun.
Kaya hindi ko ino-offer sa aking mga clients. Pero kasi nung nag-start pa lang ako, nag-start kasi ako guys na mag-bake last 2015. Nung nag-start ako, bandang 2016 to 2017, yan nagtatry ako ng kung ano-anong mga nakikita ko sa YouTube, tinatry ko, and then yun, hanggang sa wala akong sariling recipe guys ha, wala naman kasing ganun sasabihin mo na sariling recipe mo yan kasi ganito. Hindi maliban na lang kung ano ka talaga, yung nutritionist ka, yung kaya mong gumawa niyan. Pero sa mga ordinaryong home bakers na katulad ko, syempre ang unang recipe na natutunan ko ay na-research ko yan sa kung hindi man sa YouTube ay sa Google ko nakita. And then in-enhance ko syempre kasi yung recipe na nakuha ko, ang pinapanood ko talaga guys dati ay yung Joy of Baking. Yun, very very informative, and talaga yung channel na yon, Joy of Baking. Kahit i-search nyo siya guys, matututo talaga kayo doon. Doon ako nagsimulang natuto na mag-bake, and then yung mga recipes din ni Samantha Stewart, yung ganon, yon, doon ako nagsimula. And then may mga recipes ako nakikita, and then in-enhance ko kasi yung mga ingredients sa US or sa iba pang bansa kung saan sila nanggaling ay hindi talaga iba yung yung iba dito sa ating bansa. Iba talaga yung texture pa lang siguro ng kanilang flour or yung butter nila doon, iba dito, yung mga ganyan. So ang aking recipe ngayon, hindi man akin, pero in-enhance ko siya. Kaya, yan, gustong-gusto siya ng aking mga clients. Kung saan ko nakuha yung recipe na yon, ay totoo talaga guys ha, hindi ko na maalala kung saan ko nakuha yung recipe na yon. Yung pinagsimula ng recipe na yon, hindi ko maalala kung saan ko nakuha. Pero, yun, na-enhance natin at yun napagkakakitaan na natin ngayon, at very happy ako kasi gustong-gusto siya ng aking mga clients. So, yun na guys, tapos na yan. Ganun lang naman siya kasimple, pero syempre matagal siyang gawin. And isa pa palang tip na maiiwan ko ay yung kapag gumagawa tayo ng cake guys, dapat yung mind natin and yung body natin ay kondisyon na kondisyon talaga. Sabi ko nga, galing tong video na to sa aking live streaming, at nung nag-live ako, hanggang doon na lang sa nagko-color ako niyang cake na yan, pero nag-end na ako ng live kasi I'm so tired na talaga, parang hindi ko na kinakaya na mag-pursue pa. So nag-end na lang ako ng live. And then, kinabukasan ko na lang siya kinontinue, nagpahinga muna ako kasi pagod na yung katawan ko. So, ayan, thank you so much again, Ma'am Ping V. Thank you so much. God bless po, and happy 18th birthday, Hazel. Thank you so much, guys.